ano po yung parang gusto sabihin ni Ms. Hanelet o ng pamilya Duterte sa pamamagitan ninyo, yung pong nagpupunta dun sa Duterte Street? Kasi palagi kami nga nag-antay din noon na parang naging Biruin mo, sino ang tatanggap sa dating Pangulong Duterte na ilipat sa kanilang bansa? Wala ho. Bakit? Natatakot ho yung mga bansa. Baka daw po kapag doon na sa kanila ipiniit o ikinulong ang dating Pangulo, baka yung mga street ho, mga kababayan, maging Duterte Street. Baka yung mga parke ho, maging Duterte Park na din ho. O. Siyempre ayaw ng mga bansa mo ng ganun ho, mga bossing. Diba? Hindi na kasi pinapansin si Roque, kaya mukhang mangiyak-ngiyak. So, kaya yun ang sabi ko, Maxip sa susunod na mga panahon, si Roque galit na din sa mga Duterte. Ilalaglag na din ang mga Duterte niyan. hihintay kami ng update sana pero walang Hanelet na dumating. So ano pong masasabi ninyo dun sa payo dun sa ating mga naghihintay na Pinoy sa Duterte Street? Well, tayo naman po ay nagtitipon-tipon sa Duterte Street para ipakita ang ating suporta kay Tatay Duterte Street. Digong. So pagpatuloy po natin. Imagine niyo baka mamaya kapag yung sinasabi ko sa ika-6 na buwan ng dating Pangulong Duterte sa loob ng kulungan tapos magse-celebrate tayo sa Luneta. No? Baka palitan din nila. Luneta Hindi na po Luneta ito. Ano na? Hindi na Luneta Park. Ano na? Duterte Park na to. Yari, no? Hindi po si Mark Ramos ang mag-uumpisa nun mga DDS mga kababayan. Tayo lang is kung gusto ng mga DDS na tayo ay kumbaga mag-celebrate ng ika-6 na buwan ng dating Pangulong Duterte. Sabi ko nga sa inyo, tarpaulin, black and white, medyo kahawig nung kay Roque dahil malungkot po, no? Ang mga DDS, dalawang kandila magkabila. Bakit may kandila, Mark? Pampatay lang yan? Hindi. No, para yung panalangin ng mga DDS na makalabas ang dating Pangulong Duterte madinig po kahit na minumura ng dating Pangulong Duterte ang Panginoon. May mga pagkain, may mga alay. Hindi. Yun po mga kababayan. Kumbaga alay para mapakinggan talaga yung hinaing. Bakit meron pang hindi kita makalilimutan? Di ba sabi ng mga DDS, hindi kita malilimutan. Hindi nila malilimutan ang dating Pangulong Duterte. Hindi kita malilimutan. Yun yung background music. Sabi ng mga DDS, hindi nila pababayaan si dating Pangulong Duterte. Hindi kita pababayaan. Ay, putek na yan. Solemn na solemn yun, mga boss. pag natuloy iyon. Tuloy mo, Roque! Ng ating suporta at ang sasabihin ko lang antayin po natin kung anong naging dahilan ng kanselasyon ng mga bisita at inaasahan ko naman po na kung hindi makakabisita si Ma'am Hanelet ay may ibang kapamilya na darating sa lalong mabilis sa panahon para mabisita si Tatay Digong. So kapag may dumating na pong kapalit ulit, si Ms. Hanelet babalik sa Pilipinas o mag-stay siya muna dito, ayusin na para makabalik siya muli yung maayos yung visitation niya. Isipin nyo baka sila Sara ang naghaharang dyan, no? Okay na yun. Baka sila Sara mga kababayan, ang naghaharang kay Hanelet kasi Team Alpotera sila. So ngayon, babalik tayo dito mga kababayan. No? Babalik tayo, no? Sino to? Saan ba to? Andali lang Ang Congress mga bossing, naalala nyo? Itinalaga po nila, mga bossing, si Princess Abante bilang spokesperson mga kababayan, no? Sa presidente naman po, ang parang tumatayo po si Attorney Claire Castro ang naging spokesperson, no? Mga bossing. Siya po yung lagi nating nakikita Siyempre, ang vice presidente kukuha din po ng spokesperson, mga kababayan, no? Ngayon, may bago sila. Ito may bago sila. Asan ba? Ito ba? Dali. May bago silang spokesperson na naman. Ito, balita po ngayong anong petsa? July 19? Hindi. July. Sara Duterte name Cebu Town Mayor spokesperson. May bago silang spokesperson mga kababayan. Yun nga yung nagtatanggol ngayon kay Vice Presidente. Bakit sila bakit sila kumuha ng spokesperson?
Eh kasi nga, para maiwasan ho, mga bossing, yung mga pamura-mura ni Vice Presidente. Kasi wala naman talaga. Di ba? Sobrang hong nagsasalita ang Vice Presidente na kayo dapat ganito, professional kayo. Tapos siya, putang, yung mga ganong salita ho. Di ba? So ngayon, mga kababayan, naging spokesperson pala ni Sara Duterte named Cebu Town Mayor as a spokesperson noong 2021. Etong Pasko, no? Ayan. Ayan, DOT, sabi pa dito, DOT falls short of 7.7 million arrival target nung mga Pasko. Ayan, palya din ho ito, mga boss eh. The Department of Tourism said Tuesday it felt short, no, of its 2024 target 7.7 million international visitors arrival according to only 5.64 million visitors December 17. Palya ho ito, mga bossing, yung Department of Tourism ho. No, ayan, bagsak. Ito daw po ay nagtatago, no, sa likod ng unity o sa likod ng pagbabago nung kay Pangulong Bongbong Marcos, pero mga maka-Duterte din po itong mga ito. Diba? Isa pang pasweldo ng bayan yung spokesperson, wala namang kwenta sa sinasabi. Nakakulong sa Hague, ama niya, mas inuna yung iyot man. O yan, yung mga palyado po. Sara Duterte, name, ayan. Kaya dito natin masasabi na talagang etong Pasko po, mga bossing Chipamoser, talagang mga maka-Duterte din ho ito. Baka mamaya sa butahe yan, ha? Kaya hindi ginagalingan yung pagiging Department of Tourism. Di ba? Fall shorts ng 7.7 million arrival. Big sabihin, bumagsak ang turismo, mga kababayan, sa nung sila ang naging namumuno diyan sa DOT. Sino yung mataba? Sabi, asang mataba? Ngayon mga kababayan, dakuin natin itong mga sabungero ngayon. Sa sabungero mga bossing, yung dalawang utol ni alias Totoy hawak na po ng PNP. No? Dalawang utol ni alias Totoy sa kaso ng missing sabungero, hawak na ng Philippine National Police. Ito po yung mga update dyan, mga kababayan. No? Dalawang utol o dalawang kapatid ni Julie Patidongan o alias Totoy nakonektado rin umano sa pagkawala ng mga sabungero ay naaresto sa ibang bansa. Ibig sabihin, nagtatago yung mga kapatid niya. No? Naaresto sa ibang bansa at nasa kustodiya na ng pulisya ayon sa PNP National Police. Ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo, Webes, kinilala ang mga ito na sina Elakim at Jose Patidongan, natukoy ng Criminal Investigation Detection Group